Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Praise God! Magandang umaga po, at magandang tanghali at magandang gabi sa lahat ng nakikinig at nanonood sa oras na ito. Maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig ng kanyang salita, at alam ko lahat tayo ay handang-handa na at galak na tayo makapakinig ngayong gabi ng kanyang mga pagtuturo. Pero bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat po, Lord, sa oras na to pinagkaloob mo sa amin upang muli, Lord, ay kami makapag-aral na iyong banal na salita. Salamat sa mga pinili at tinawag mo at mga gagamitin mo sa oras na to. At alam namin, Lord, na may maganda kang gagawin sa lahat ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nagbibigay oras sa pakikinig na iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, at ito'y samot dalangin namin sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Amen. At dako naman tayo sa mga new songs natin. At alam ko na marami sa atin ay hindi lang nakikinig, kundi sumasabay sa mga awiting ito. Amen.
tubusin sa kamay ng Diyos ang bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal taas. Gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos ang bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal taas. Gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Minsan ako'y dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh Jesus, ibuti mo, lagi kang maasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandyan. Papurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Minsan ako'y
dumaan ng pagsubok, nanghihina at parang walang lakas. Agad akong nanalangin sa Diyos, bumalik ang sigla at ngiti sa mga mata. Oh Jesus, ibuti mo, lagi kang maaasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandiyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Sa lahat ng aking mga pinagdaanan, hindi ka na mawawaglit sa aking isipan. O Diyos, ika'y tapat sa lahat ng oras. Dakila ang iyong katapatan. Oh Jesus, ibuti mo, lagi kang maaasahan. Sa gitna ng pagsubok, lagi kang nandiyan. Pupurihin kita ng puso't kaluluwa. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. Kung wala ka, wala na rin ako. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. For you are faithful, that's what you are. You never leave me, you're never too far. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. Ooh. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. Who can ever defeat me when I am with you?
You never leave me. Your love is so true. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. With you I have nothing to fear. With you I have nothing to fear. Praise God. Thank you, Lord, sa mga awiting hinandog na ating mga kapatid. Tunay na napakaganda ng mga binibigay ni Lord ng mga awitin. Amen. Dako naman tayo sa mga birthdays. Ngayon, March 1, 2023. Praise God. Ang aking anak, unang-una, si Sister Pia Orlina. Happy birthday, anak ko. Amen. At si Sister Angela Garcia, anak naman ni Pastor Simple at Sister Jen. Thank you, Lord. Happy birthday sa'yo. Sister Marla, ang ating kapatid na nasa Tugigaraw. Happy birthday sa'yo. Sister Rosing Mapalad, Sister Vel Carion, Sister Nancy Kaabay, mother ni Brother Josiah Kaabay, at si Jennifer Layug, at si Pastor Rudy Rial. Happy birthday. Thank you, Lord. Happy birthday po sa inyong lahat. Man, happy birthday po sa inyo mga kapatid. I pray that you will enjoy your day and more blessings sa inyong araw na ito. Thank you, Lord. At sa ating announcement naman at reminders mga kapatid, on Sunday, ang ating ka-join dito sa ating center, dito sa BF Homes ay ang East area. So, reminder po ito, paalala sa atin na lahat ng East, dito po tayo magfe-fellowship sa center. Amen. At, praise God, tawagin naman natin ang ating praise and worship na po tayo. Alam ko, handang-handa na tayo at gustong-gusto na nating umawit sa Panginoon, sumamba sa Kanya. And we know na napakasarap ang sumamba sa Panginoon, to be in God's presence. Kaya tawagin ko ang aking mga kapatid sa pagsamba at pagpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Thank you, hallelujah. Jesus. Tayo ay naparito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ngayon ay sasamba at aawit sa Kanya. Yes, Lord. Purihin ang ating Panginoon, ang pagpapala niya ay mapa sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus.
Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ang lahat kong kasalanan ay kanyang pinatawad. Hallelujah, At anumang aking sakit, pinagaling niyang lahat. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Yes, Lord! Thank you, Thank you, Jesus. Kaya tayo na pong umawit sa ating Panginoon. Yes, Hallelujah. Mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Mahal! Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo'y dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin mo't dalangin mo, dinirinig niya. May tiwala! Yes, Lord! May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Hallelujah! Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasan nagbuhat sa kanya. Minsan pa may tiwala. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasan nagbuhat sa kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Tanging siya lamang, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas.
salamat. Ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas. Ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas. Ako ay dadalangin. Kamay ko'y nakataas. Hallelujah! Lord. We worship you, Lord. We Thank you, glorify your Jesus. name. Hallelujah. Thank you, Let's Jesus. continue to worship the Lord. Amen. Pasalamatan natin palagi ang Panginoon sapagkat sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Yes, Lord. Thank you, Kaya nararapat lamang na siya ay pag-ukulan ng pasasalamat Yes, ng buong pagsamba, buong puso at kaluluwa. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwal, hatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon. Luwal, hatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Jesus. Papuri, pagsamba, ang iaalay ko sa iyo. Tanging sa iyo lamang. Salamat sa iyo, Panginoon Jesucristo. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Jesus. Papuri, pagsamba, ang iaalay ko sa iyo. Tanging sa iyo lamang. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan, at buhat sa kayamanan na hindi mauubos.
Kristo Jesus, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos Ama. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos. At buhat sa kayamanan na hindi mauubos. Ibibigay niyang lahat ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos Ama, magpakailanman. Amen. Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating Diyos. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Yes, pinupuri ka na, glorify your name. Hallelujah. Sa iyo ang puri, ang luwalhati. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, my Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Glory, glory to you. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Praise you, my Jesus. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Thank you, Lord, sa ating music ministry and the band. Alam ko na masayang-masaya tayo, na bless tayo sa mga awitin ng ating Panginoon. Thank you, Lord. And to continue sa ating Bible series na prayer in every Old Testament book of the Bible, tawagin naman natin ang ating kapatid na si Minister Jerry Orlina, na aking husband, sa pagtuturo naman tungkol sa prayer ni Hannah na matatagpuan natin sa 1 Samuel. Makinig po tayo lahat. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ang midweek Bible study po natin. Kaya sa sandaling ito, bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na aming tagapagligtas na si Jesucristo, salamat po sa sandaling ito at binigyan niyo po kami ng pagkakataon para mag-aral muli ng inyong salita. Lord Jesus, inaamin po namin ang aming kawalan. Tulungan niyo po kami, patubayan niyo po kami sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Magbigay po kayo ng karunungan, kapahayagan, insight, Lord, at double portion of your anointing. At sa bawat kapatid ko na makikinig, lahat po kami ay maging bukas po ang puso at tanggapin po namin ang inyong mga salita, maging bahagi ng aming buhay, at higit sa lahat, Panginoon, maipamuhay po namin. Marami po salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, purihin ng Diyos, mga kapatid, sa sandaling ito. Ang ating pag-aaralan po ay sa 1 Samuel chapter 1, tungkol po kay Hannah, or sa Tagalog,
Ana. Bago po tayo lubusang magpatuloy sa pag-aaral, atin pong alamin ang meaning ng pangalan ni Hana. Hana means favor or grace. Doon pa lang po sa meaning ng pangalan ni Hana, talagang kumbaga nung pag-ibig ng Diyos, nung katapatan ng Diyos, nung paglingap ng Diyos, nung pagtulong ng Diyos, talagang ipinagkaloob po kay Hana. Yan po ang kanyang meaning ng pangalan, favor or grace. Siya po ay galing sa Ephraim. Ang kanya pong occupation, homemaker. Ang relatives po, ang husband niya si Elkanah at ang naging anak niya po ay si Samuel. Ang ibig sabihin po ng pangalan ni Samuel, heard of God, the one who listened to God. Yan po ang statistic ni Hana. Habang pinag-aaralan ko po ito, maging ako po na-bless. Kasi may mga pangyayari rin sa buhay natin na minsan humahantog tayo sa depression, sa kalungkutan, sa kabiguan, disappointment, may mga adversity, trials, may mga suliranin tayo. At alam nyo, minsan ng mga suliranin niya, nagbibigay sa atin ng kabigatan. Pinanghihinaan tayo. Para bang nagkakaroon tayo ng self-pity, nawawala po ng ating self-confidence. Pero si Hana po, siya po ay asawa ni Elkanah. Wala po siyang anak. Alam po ninyo, sa isang babae na may asawa, ang pinakamimithi po ng isang babae na may asawa ay magkaroon po sila ng mga anak. Sa sarili niya po mismo, nagkakaroon po siya ng kabigatan or struggle dahil gusto niyang magkaanak. Doon lang po na wala ka pang anak, mahirap na po dahil gustong-gusto mong magkaanak, hindi pa humaibigay. So sa sarili mismo, nagkakaroon ng problema. Nawawala po yung self-confidence, nangihina, para bang naiinip minsan, nalulungkot, nahahapis. Bukod pa doon, mga kapatid, nung kanyang kasi dalawa po asawa ni Elkanah, si Penina. Si Penina po maraming anak. Taon-taon po, pagpupunta sila sa Shilo at sasamba sa Panginoon, lagi siyang iniinis, tinutuya, minamaliit. So, sa sarili niya po, may problema na siya dahil hindi sila magkaanak, tas andoon pa ang panunuya sa kanya ni Penina. Kaya halos manghina siya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Humantong nga po sa na ayaw niya nang kumain at sa sobrang lungkot, hindi na siya makakain. Ang totoo niyan, mga kapatid, sa isang babae po kasi kapag may asawa at hindi nagkakaanak, para bang hindi kumpleto ang pagkababae. Alam niyo kung bakit? Kasi sa mga Hudyo, sa Old Testament, ang mga bata po kasi ay blessing. Sa Psalm 127 verse 3, children are a real blessing from the Lord. They are gift from God. Kaya natutupad po nung sinabi ng Diyos sa ating mga unang magulang na si Adan at si Eva na anong sabi? Humayo kayo at magpakarami. Kaya po pag may mga anak ang isang babae na may asawa, bless po yun, mga kapatid. Kaya pag hindi po nagkakaanak, masakit po para sa isang babae na may asawa na wala siyang anak. Tapos sasamahan pa ng panunuya. Panunuya. Talagang panghihinaan po.
Pero alam nyo mga kapatid, ano po ba ang naging respond ni Hannah nang experience niya yung mga ganong sitwasyon sa buhay niya? Dito po tayo, no? Sa verse, 1 Samuel chapter 1, verse, dito po sa 9. Ito po ang sabi rito. Minsan, pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shilo, tumayo si Hannah at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. So, ang ginawa po ni Hannah, sa kabila ng kanyang kabigatan, siya po ay nanalangin. Alam po ninyo, ako po personally, minsan hindi po ako mapanalangin na tao. Kasi ang pananaw ko po, bilang isang lalaki, malakas, kayang-kaya ko. Para bang pa nagpipray ka, sa tingin ko po, mahina. Pero alam nyo, mga kapatid, magandang halimbawa po ang Panginoong Jesucristo. Early in the morning, siya po ay nagdarasal. Lumalayo po siya sa karamihan at pumupunta po siya sa tahimik na lugar para makipag-ugnay sa ating Ama sa langit. Ang ating Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Pero siya po ay magandang halimbawa na siya'y laging nagdarasal. So, nung maunawaan ko po yun, pinakamainam po sa isang tao na lagi siyang nagdarasal. Kasi ang pananaw ko dati sa prayer, communicating with God, talking to God, entering the presence of God, it is a breath of our soul. Alam ko po yun, pero sa application, hindi ko po nagagawa palagi, mga kapatid. Pero, salamat sa Diyos, dito po kay Hannah, nung importance of prayer, napakahalaga. Kasi alam nyo, dito si Hannah, alam niya kung kanino siya hihingi ng tulong. At alam niya kung sino ang makakatulong sa kanya. Kaya dito po sa verse 9, minsan pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shilo, tumayo si Hannah at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. So kaya nung ating mga burdens, nung ating mga suliranin, nung ating mga kabiguan, alam niyo mga kapatid, isa sa magandang meaning ng prayer, kaya tayo nagpe-pray dahil alam natin na si Lord lang ang makakatulong sa atin. At alam po natin na wala tayong magagawa kapag wala ang Panginoon. At sa panahon ng pagsubok, lumapit tayo sa pamagitan ng panalangin, nalulugod po ang Diyos dyan, mga kapatid. At gusto po ng Panginoon na tayo'y laging nagdarasal. Mamaya po makikita nyo bakit bagamat hindi nagkakaanak si Hannah, pero ang meaning ng pangalan niya ay favor or grace. So isa pong magandang mga kapatid, na sa panahon ng mga adversity sa buhay, maging ako po nakaka-experience ng minsan na discipline, correction. All we have to do is to pray. No? Kumbaga lagi tayong lumapit na may kababaan ng loob sa Panginoon. There's a time for everything. May panahon ng pananahimik para makinig kay Lord sa pamagitan ng panalangin. Lahat po nung kanyang burden. Kaya nga isa sa naging attitude ni Hannah nung siya nagpe-pray, nung surrender. No? I-surrender po natin ang lahat sa harap ng Diyos. Nung ating mga dinadala, napaganda pong attitude yan, mga kapatid. At dito, sa kanyang panalangin, pangalawa po nung kanyang tinatawag na persistent in prayer. Hindi siya humihinto, bagamat iniinis siya palagi ng kanyang karibal na si Penina, pero hindi po siya humihinto sa panalangin. Alam niyo po maganda sa panalangin niya, hindi siya humihinto, di ba? Persistent in prayer. Andun pa nung trust, faith niya sa Diyos, na kahit hindi pa ibinibigay nung kanyang hinihingi,
pero hindi siya nawawalan ng pag-asa, hindi siya tumatalikod sa Diyos, hindi siya, kumbaga, andun ang kanyang katiyakan sa paglapit sa ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dito kasi si Hana, dito pa lang sa una na kanyang sinabi, mga kapatid, dito sa verse 11, nangako si Hana sa Panginoon. Sinabi niya, kita nyo wala pa yung blessing niya, wala pa si Samuel. Sinabi niya, O Panginoong makapangyarihan, ayan, the Lord of hosts, the sovereign God, ang makapangyarihang Diyos. Alam nyo, totoo naman talaga yun Walang imposible sa ating Panginoon. The Creator of heaven and earth. Siya rin ang may likha ng ating buhay. Siya rin ang God is in full control for everything. Siya nun Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At siya rin nun Diyos na nagmilagro noon, magmimilagro ngayon, at magmimilagro pa. Ang ating Panginoon, ano siya? Omnipotent God, omnipresent God, omniscient God. Immutability ang ating Panginoong Diyos. Self-existence, andyan na siya. Wala pa ang simula. Kaya, nung panalangin ni Hana, nakaka-bless, persistent in prayer, pero andun ang lubos na pagtitiwala at lubos na umaasa siya sa Diyos na kahit na meron siyang nararamdaman na hindi tama sa kanyang sarili. Ito yung prayer niya, O Panginoong makapangyarihan, tingnan po ninyong aking paghihirap. Ito po, alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag ninyong kalimutan. So, inopen niya kay Lord lahat ng kanyang body, soul, and spirit. Sinorender niya sa ating Panginoon. Ito po sabi niya, kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo ng buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko pagugupitan ang kanyang buhok. Alam nyo, inaangkin niya ng katugunan sa kanyang panalangin. Humingi siya ng sabi rito, kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo. Maglilingkod sa inyo sa buong buhay niya. Mga kapatid, nakaka-bless naman to. Isa sa maganda sa panalangin ni Hana, hindi niya kinakalimutan ng God's faithfulness. Nung katapatan ng Diyos. The Lord is good, His love is eternal, and His faithfulness lasts forever. Kaya nga sabi sa Hebrews 4:16, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Sa panahon ng ating pangailangan, makatatanggap tayo ng kalinga sa ating Panginoon. Kasi siya ay Diyos na tapat, Diyos na mapagmahal, Diyos na kumakalinga sa atin, Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin. Bagamat nasasaktan siya, pero siyang hinihingi, pero nilalabanan niya through prayer. Kaya nga merong naririnig ako palagi, a prayerless Christian is a powerless Christian. Kaya tayong mga Kristiyano, mga kapatid, ito pa maganda, mga kapatid. Sa panahon ng kanyang sa pananalangin niya, nung si Hana, speak victory despite opposition. Si Hana po, si Elkana na kanyang asawa, alam po ni Hana na mahal po siya ni Elkana. Kaya lang nga po, wala siyang anak. Bagamat nakakatulong sa kanya si Elkana, pero hindi po siya mabigyan ng anak. Pangalawa po, speak victory despite opposition.
Habang patuloy siyang nananalangin, dito po sa verse 12 and 13, habang patuloy siyang nananalangin sa Panginoon, nakita ni Eli na bumubuka ang bibig ni Hana pero hindi naririnig ang kanyang boses. Inakala ni Eli na lasing si Hana. Ito po, may maganda akong nakita rito mga kapatid. Sa 1 Samuel 3, sa pamamahala ni Eli bilang pari, alam po ninyo, sa 1 Samuel 3, verse 1, ito po nakalagay. Ito. Nag-pray pa rin si Hana kasi alam niya may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumapit siya sa Diyos, humingi siya ng tulong. Noong mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli, kumbaga, sa panahon ng pangangalaga ni Eli o ni Eli, ito pong sitwasyon. Madalang nang makipag-usap ang Panginoon at kakaunti na rin ang mga pangitain. So, yun ang kalagayan nila nung panahong yun. Sa pamahala ni Eli o sa pangangalaga ni Eli bilang pari. Madalang nang makipag-usap ang Panginoon at kakaunti na rin ang mga pangitain. So, yun ang sitwasyon. Pero kahit na ganun, nagpe-pray pa rin si Hana kasi alam niya, naririnig siya ng Diyos. At alam niyo ba, nung panahon na yon, hindi lang si Hana ang meron suliranin. Ang buong Israel. Ang buong Israel. Dito po sa nung panahon ni Elkanah, saka ni Hana, ito po ang sitwasyon ng Israel. Sa Hukom, chapter 21, verse 25. Ito po yung sitwasyon ng panahon nila. Nang panahong iyon, walang hari sa Israel. Kaya ang bawat isa ay gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin. Yan. Yun po ang sitwasyon. Dahil walang hari, walang rule of law, walang kaharian pa. Ang namumuno sa kanila ay mga hukom. Kaya sabi rito, gumagawa ng kahit anong gusto nilang gawin sa tingin nilang tama sa kanilang kaisipan. Kaya wag po kayo magtataka kung bakit dalawa ang napangasawa ni Elkanah. Pero sabi ng Bible, Genesis 2:24, ang lalaki, iiwan niya ang kanyang mga magulang, sasama siya sa kanyang asawang babae at sila ay isa na. Mga kapatid, sila ay isa na. Hindi po pinapayagan ng Biblia na maraming asawa ang lalaki. Noong panahong yon, gumagawa ang mga tao ng anumang gusto nila na sa tingin nilang tama. Noong polygamy, naging acceptable sa mga tao. Pero sa Bible po, hindi po pinapayagan yan. Mga kapatid, ayaw ni Lord ng maraming asawa ang lalaki. At sabi ng Bible, mga kapatid, sila ay isa na. Kapatid. Yun ang sitwasyon ng bayang Israel. Wala pang kaharian. Ang namumuno, mga hukom. Tapos, madalang na mangusap ang Diyos kay Eli at wala na rin masyadong pangitain. Pero kahit na ganun ang sitwasyon, alam nyo ba mga kapatid, dito po bago ko ituloy, meron kasi mga pagkakataon may mga babae na napayagan nila nung kanilang mga brother husband na sumiping sa iba. Pero hindi po sinasang-ayon ng Biblia yon. Si Sarah po, dahil baog siya, hindi siya magkaanak, anong sabi niya? Sipingan mo si Hagar na kanilang
alipin. Sa Genesis 21 po. Pero, mga kapatid, hindi po sinasang-ina ng Biblia yon. Tinupad ng Diyos ang pangako ng Diyos kay Abraham kay Sarah. Bagamat matanda na si Sarah nang siya'y magkaanak, pero tinupad ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. Si Sarah po ay nanganak at ang naging anak nila ay si Isaac. Alam nyo, si Rebecca, hindi rin magkaanak si Rebecca. Genesis 25:21, basahin ko lang po. Genesis 25:21. Yan. Genesis 21:25, sorry. Tingnan ko lang po ulit ha. Genesis 25:21. Ayan po. Genesis 25:21. Ito po sabi. Yan. Dahil baog si Rebecca, nalalangin si Isaac sa Panginoon na magkaanak ito. Tinugon ng Panginoon ang dalangin niya, kaya nagbuntis si Rebecca. Mga kapatid. So, ibig ko sabihin, kasi dito may alipin din sila Rebecca eh. Pinayagan din ni Rebecca na si Isaac magkaroon ng anak sa iba. Hindi po pinapayagan ng Bible yan, mga kapatid. Meron pang isa. Ito naman po. Una si Sarah, pangalawa si Rebecca, pangatlo si Rachel, na asawa ni Jacob. Ito po, tingnan po natin yung scripture ha. Asawa ni Jacob. Genesis 30:22. Genesis 30:22. Ayan. Hindi rin kinalimutan ng Diyos si Rachel. Sinagot niya ang kanyang panalangin na magkaanak din siya. Nagbuntis siya at nanganak ng lalaki. Sinabi niya, inalis ng Diyos sa akin ang kahihiyan. Yan, mga kapatid. Pero alam niyo ba, marami naging anak maging si Rachel po, pinayagan niya. Si Leah po, kasi dapat ang mapapangasawa ni Jacob, gusto niya talaga si Rachel. Pero si Leah po ang binigay ni Laban kasi mas dapat daw mag-asawa ang panganay. Bunso po si Rachel. Ang daming anak ni Jacob kay Leah. Pero alam nyo, katulad din siya ni Hannah. Nung kanilang womb, nung bahay bata, ang ginawa rito, mga kapatid, hindi nagtagal, nanganak. Sabi rin dito, hindi rin inalimutan ng Diyos si Rachel. Sinagot niya ang kanyang panalangin na magkaanak din siya. Nagbuntis siya at nanganak ng lalaki. Sinabi niya, inalis ng Diyos ang aking kahihiyan. Kaya walang imposible sa ating Panginoon. Mamaya po, kung bakit favor and grace ang ibig sabihin ng pangalan ni Hannah. Si Samuel naman, heard of God, mga kapatid. Ngayon, isa pong baog din na nanganak, na nagbuntis at nagkaanak. Sino ang nanay ni John the Baptist? Walang iba kundi si Elizabeth. May edad na rin siya nang siya ay magkaanak kasi siya ay baog. Anong ginawa ng Panginoon? Nagmilagro. Kaya, pag may mga pagsubok tayo, mga kapatid, huwag tayo magdalawang isip na manalangin, humingi ng tulong, lumapit sa ating Panginoon. Tuloy po tayo. Balik po tayo kay Hannah. Sinabi ko na yung mga, kasi nasabi ko rin na yung polygamy, naging acceptable. Kasi alam niyo kung bakit din? Kasi nung panahon na nauubos sa mga lalaki kasi lumalaban sa giyera. Kaya, pinayagan nila ng mga tao, pero ang Bible hindi po napayag, mga kapatid. At saka ang panahon nila, pag marami kang anak, bless ka. Pangatlo, pero mahal na mahal ni Elkanah si
Hana. O balik po tayo, mga kapatid. Dito, hindi nag-pray si Hana. Alam nyo ba? Balik lang po ako sa 1 Samuel chapter 1. Eto na po. Minsan, akala natin, kasi si Lord talagang bagamat hindi kaagad ibinigay ng Diyos tong kahilingan ni Ana o ni Hana, si Lord perfect timing talaga. No, hindi siya nauuna, hindi siya nahuhuli, talagang perfect nung God's timing na tinatawag. Ito po. Yan. Sa verse sabi rito, sabi niya, sa verse verse 11. Nangako si Hana sa Panginoon, sinabi niya, O Panginoong makapangyarihang, tingnan po ninyo ang aking paghihirap. Alalahanin po ninyong inyong lingkod at huwag ninyo akong kalimutan. Yan ang prayer niya, huwag po ninyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya. At bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko pagugupitan ng kanyang buhok. Alam niyo ba, habang nagsasalita dito si Hana, habang nagdadasal at nangangako sa Panginoon, ito si Eli. Habang patuloy siyang nananalangin sa Panginoon, nakita ni Eli na bumubuka ang bibig ni Hana pero hindi naririnig ang kanyang boses. Inakala ni Eli na lasing si Hana. Kaya sinabi niya sa kanya, hanggang kailan ka maglalasing? Tigilan mo na ang pag-inom. Sumagot si Hana, hindi po ako lasing at hindi po ako nakainom ng kahit anong klase ng inuming ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ang paghihirap na aking nararamdaman. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae. Ito po sabi niya, nananalangin ako rito dahil labis na kalungkutan. So maging si Eli po, para bang minamak nung kanyang pagdarasal parang lasing. Pero sinagot niya po si Eli na ako po nagdadasal. Ibinubuhos ko lang ang aking nararamdaman. At sabi ni Eli, sige, umuwi ka na. Alam nyo, umuwi kang mapayapa. Sana'y ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa Kanya. Sumagot si Hana, salamat po sa kabutihan niyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain. Nawala ang lungkot sa kanyang mukha. Ayan na mga kapatid. Ito na po yung magandang nangyari. Kinabukasan, maagang bumangon si Elkana at ang kanyang pamilya at sila'y sumamba sa Panginoon. Pagkatapos ay umuwi sila sa bahay nila sa Rama. Sinipingan ni Elkana si Hana at sinagot ng Diyos. Sinagot ng Panginoon ng panalangin ni Hana na bigyan siya ng anak at dumating na ang panahon na nagbuntis siya at nanganak ng isang lalaki. Pinangalanan niya itong Samuel. Dahil sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. So, hindi naririnig ni Eli nung kanyang sinasabi habang nagdarasal siya. At nung panahon na yon, hindi na masyadong nakikipag-usap ang Diyos. At mabagal na ang pangitain. At nung panahon na yon, ang ginagawa ng mga tao ay nung ayon lamang sa kanilang mga gusto. Pero alam nyo, sa bagamat yun ang sitwasyon, sa pagdadasal ni Hana, narinig siya ng Diyos. Yun ang maganda doon. Narinig siya ng ating Panginoon. Sinagot ng kanyang panalangin. Ang maganda nito, mga kapatid, diba? Nagbuntis siya. Tapos, pinanganak niya si Samuel. Noong ipinangako niya na ihahandog niya sa templo para maglingkod habang buhay. Inalagaan niya muna. Kung medyo pwede nang
ihandog para makapaglingkod sa templo. Ginawa niya yung kanyang pangako. Minsan, ito niyo yung plano ng Diyos. Alam niyo nangyari? Di ipinanganak si Samuel. Si Samuel ang huling hukom ng Israel. Siya ay mabuting halimbawa na hukom. At lumaki siya sa templo at inalagaan siya ng kanyang nanay. So, naging mabuti siyang halimbawa, isang hukom. At hindi lamang niyo mga kapatid, si Samuel po ay naging propeta ng Diyos. Ang naging gawain niya po, ang mga tao ay ilapit siya sa Diyos, mamuhay ng matuwid, tumawag sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba sa paglilingkod ni Samuel, ito maganda. Siya po, noong time na yon, sabi nga sa nabanggit ko kanina, wala pang hari nung panahong yaon. Kaya ang ginagawa ng mga tao nung ayon lamang sa gusto nila. Si Samuel po ang ginamit ng Panginoon para i-anoint niya ang unang hari ng Israel na si Saul. Sa kanyang paglilingkod, ang isa pang pinagdasal niya o inanoint niya, pinahina ng langis para maging hari ng Israel, walang iba kundi si Haring David, ang pinakadakilang hari ng Israel. Alam niyo, ito pa maganda. Sa Psalm chapter 2, mahabang taon pa ang dumaan bago na isulat ang Salmo. At alam nyo, sabi sa Psalm chapter 2, verse 1 to 6, o buuin natin, pag nabasa nyo po, nangako ang Diyos kay Haring David na merong darating o merong lalabas na isang hari na mas higit sa kanya, ang Panginoong Hesukristo, the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya pala hindi kagad binigay ng Diyos nung kahilingan ni Hana dahil si Samuel pala ang gagamitin ng Diyos na anak ni Hana, na tinupad ng Diyos ang pangako niya, narinig ng Diyos ang panalangin ni Hana. Si Samuel pala ang gagamitin niya para magkaroon ng kaharian ng Israel sa pamagitan ni Haring Saul at ni Haring David. At pagdating kay Haring David, nangako ang Panginoon na may darating na hari, mas nang higit sa kanya, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So hindi lang po sinagot ng Diyos ang panalangin ni Hana, narinig ng Diyos at sinagot ng Diyos at may plano pala ang Diyos. Kaya pala binigay ni Lord si Samuel kay Hana bilang isang anak. Gagamitin siya ng Diyos para i-anoint ang isang hari, ang pinakadakilang lalaki ng Israel. At sa pagiging pinakadakilang hari ng Israel na si David, nangako ang Diyos sa kanya na mayroong darating na mas higit sa lahat. Si Jesus Christ, the Lord of Lords and the King of Kings. Kaya po mga kapatid, yan po, bagamat ordinaryong babae po si Hana, pero ginamit ng Diyos ang kanyang anak para mabago ang bansang Israel. Nagkaroon po ng kaharian. Kaya in all things, God works together for good. Either good or bad ang nangyayari sa atin kapag ang plano ng Diyos ang natutupad para po sa ikabubuti nating lahat, lalo na sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya, alam nyo, kasi parang Hannah's prayer, pero meron palang nakatagong revelation doon, mga kapatid. Kaya thank you, Lord, no? Ngayon, ang kaharian na yan, nasa puso natin, the kingdom of God, nasa puso natin. Kasi nasa atin si
Jesus Christ, nakakapamuhay tayo ngayon ng ayon sa kalooban ng Diyos. May access tayo sa Ama, nakakapanalangin tayo. Kaya salamat sa Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. No? All glory and honor belongs to Jesus. Muli, sa susunod pong Miyerkules sa Bible study po. In Jesus' name, Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.